Ako nga pala si Edgar, 38 taong gulang, tubong Amadeo, Cavite. Dito na ako pinanganak, dito na rin ako lumaki hanggang sa nagkaroon ng sariling pamilya. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako bilang isang panggabing security guard sa isang pribadong paaralan dito sa Tagaytay. At kahit medyo mahirap dahil baliktad ang oras ko sa pamilya, pinipilit ko dahil kailangan namin ng panggastos araw-araw. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako matatakutin. Hindi din ako madaling maniwala sa mga kwentong multo o kababalaghan. Mahigit 1 dekada na rin kasi akong panggabing gwardya, kaya hindi na bago sa akin ang mag-isa sa dilim. Pero di ko inaasahan na bigla nilang magbabago ang pananaw kong iyon. Kaya ito ako, ibabahagi ko sa inyo ang isang kakaibang karanasan ko simula noong unang buwan ko dito sa eskwelahang ito. Itong paaralan na pinagtatrabahuhan ko ngayon ay medyo luma na. Pero maayos naman at tahimik, lalo na tuwing gabi. May 2 gusali ito, parehong 2 palapag. May isang malaking gymnasium din ito, isang maliit na chapel at playground na napapalibutan ng mga pine tree. Dahil nasa Tagaytay nga, madalas malamig at makapal yung mga hamog, lalo na pagpatak ng hating gabi. Tahimik ang lugar sa gabi dahil pagpatak ng 6:00 ng hapon, kadalasan ay wala ng tao bukod sa akin. At minsan yung iba pang mga guard na pang umaga na umuuwi din naman pagpatak na ng 9:00 ng gabi. Noong unang buwan ko rito, naging normal naman ang lahat. Gabi-gabi ay nag-iikot ako sa mga gusali. Sinisigurado kong nakalak yung mga classroom. Pinapatay ko yung mga ilaw na naiwan na bukas. At pagkatapos nun ay babalik ako sa guardhouse para mag-monitor ng CCTV. Walang kakaiba nung mga unang gabi ko dito. Pero habang tumatagal, nagsimula akong makaramdam ng ilang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Nagsimula ito nang minsang nag-ikot ako bandang 11:00 ng gabi. Habang naglalakad ako sa koridor sa 2nd floor, naramdaman ko bigla na para bang may sumusunod sa akin. Malinaw kong narinig yung mga kakaibang tunog mula sa likod ko. Para bang mga yabag ng mga paa. Huminto ako saglit noon at mabilis kong nilingon. Pero wala naman akong nakita. Sinilip ko rin yung ibang mga classroom doon, pero nakalak naman lahat. Napaisip ako, baka kakaguni-guni ko lang. Kaya hindi ko na masyadong pinansin. At doon nga nagsimula ang lahat. Pagkatapos noon, halos gabi-gabi nang may ganong klaseng mga pangyayari. Minsan habang nanonood ako sa CCTV sa loob ng guardhouse, bigla na lang akong magugulat dahil may tunog na parang may humihila ng upuan. O kaya naman ay may bumagsak na libro sa sahig mula sa isa sa mga classroom. Ang ginagawa ko naman mabilis kong pinupuntahan yung mga classroom kung saan ko narinig yung ingay. Pero pagdating ko doon ay tahimik naman at maayos ang lahat. Meron pang isang pagkakataon habang nag-iikot ako sa may gymnasium. Malinaw kong narinig na parang may tumawag sa pangalan ko mula sa loob ng gym. Mahinang boses lang yun. Hindi ko nga alam kung boses ng babae o parang isang bata. Pero sigurado ako na narinig ko talaga yun. Agad kong sinilip sa loob ng gym, pero wala naman tao ron. Medyo matagal akong nag-ikot doon sa loob bago ko naisip na umalis na lang kasi inatake na nga ako ng takot ng mga oras na yon. Para bang niloloko lang ako ng sarili kong pandinig at naging madalas na yung mga ganong pangyayari. Sa sobrang dalas na nga parang nasanay na ako. Pero syempre, nakakaramdam pa rin ako ng kaba
dahil alam ko naman na hindi normal yung mga naririnig kong yun. Pero sa lahat ng mga nangyari noon, yung pinaka nakakakilabot talaga ay nung isang gabi na nasa guardhouse ako. Bandang alauna ng madaling araw, tahimik ako nagsusulat sa logbook nang bigla akong nakarinig ng napakalakas na kalabog mula sa isang classroom sa second floor. Hindi ito katulad ng dati kong naririnig. Sobrang lakas nito. Parang galit na galit kung sino man yung nandoon at naghahagis ng mga gamit sa sahig. Dahil sa sobrang lakas ng tunog, napatayo agad ako at halos tumakbo na papunta roon. Hawak ko yung flashlight at susi. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko yung pintuan ng guardhouse. Habang papalapit ako sa classroom, mas lalo pang lumalakas yung tunog ng mga upuan at tunog ng mga mesa na parang hinahagis talaga sa pader. Hindi ko na naisip kung anong makikita ko, basta't binuksan ko na lang agad yung pintuan. Pagbukas ko, nanlamig talaga ako sa nakita ko. Yung mga upuan ay kusang tumatalsik mula sa sahig papunta sa pader. Para bang may invisible na tao na naghahagis ng mga ito ng buong lakas. Walang tao sa loob, pero malinaw kong nakita kung paano gumagalaw yung mga gamit na parang may buhay sila. Nakatayo lang ako doon at hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Parang hindi totoo yung nakikita ko sa harapan ko nung oras na yon. Pagkatapos ng ilang segundo, biglang tumigil ang lahat na para bang walang nangyari. Tahimik muli ang classroom, pero nakakalat sa sahig ang lahat ng gamit. Sinara ko agad ang pintuan. Tumakbo ko pabalik sa guardhouse. At doon ko naramdaman ang sobrang lakas na tibok ng puso ko. Hindi ko na kayang lumabas pa ulit sa guardhouse, kaya nagpalipas ako ng magdamag doon. At nang nagliwanag na, ay dumating na yung ibang mga karelyebo ko. Umuwi ako ng bahay bandang 7:00 ng umaga. At kahit sanay na ako makatulog ng bandang tanghali, ay halos hindi ako nakakatulog ng maayos dahil sa nangyari nung gabing iyon. Paulit-ulit pa rin sa isip ko yung mga upuang nakita kong gumagalaw ng kusa sa loob ng classroom. Ilang taon na akong gwardya, pero ngayon lang ako nakakita ng ganoon. Alam ko sa sarili ko na totoo talaga yung nakita ko. Kaya naman, maaga akong pumunta sa trabaho kinagabihan. Sinadya kong agahan para makausap ko agad ang kaibigan kong si Joel. Isa rin siyang guard dito sa paaralan. Kahit hindi niya ako kasabay sa duty, madalas siya ang nakakausap ko kapag may kailangan akong linawin o itanong tungkol sa trabaho. Pagdating ko dun sa school, kinuwento ko agad kay Joel ang nangyari. Alam kong medyo nag-aalinlangan siya nung una. Pero dahil siguro nakita niya na seryoso ako, pumayag siyang samahan akong suriin yung CCTV footage mula nung gabing yun. Naisip ko kasi na baka sakaling makita namin kung ano ba talaga ang nangyari sa classroom bago ko narinig yung malakas na ingay na yun. Pumasok kami sa security office at agad namin binuksan ng CCTV monitor. Nakarecord lahat ng kuha ng CCTV sa loob ng 1 linggo. Kaya madali naming nahanap ang footage mula sa corridor sa second floor kung saan eksaktong naganap yung kaguluhan. Habang pinapanood namin yung video, sobrang tahimik namin dalawa. Pakiramdam ko noon bumalik ako sa mismong gabi ng pangyayari. Naramdaman ko ulit yung lamig at kaba habang hinihintay namin ang makikita namin sa CCTV. Ilang minuto kaming nanood ng walang kakaiba. Tahimik lang ang hallway.
madilim ang paligid at walang ibang kilos. Pero nang tumapat na yung oras sa 1:05 AM, eksaktong oras nang marinig ko yung malakas na kalabog, biglang may dumaan ng napakabilis sa harap ng kamera. Halos sabay kaming napasandal ni Joel sa upuan dahil sa gulat. Mabilis talaga yung kilos ng nakita namin. Parang 1 segundo lang yung tagal. Hindi kami sigurado kung tao ba yun o kung sira lang yung camera. Kaya inulit namin yung video. Saka namin pinabagal yung footage para malinaw naming makita kung ano ba talaga ang dumaan sa koridor. Nang inislow mo namin yung footage, doon kami halos mapasigaw sa takot. Sa bagal ng video, malinaw naming nakita ang isang blurred na hugis na babae na mabilis na naglalakad sa koridor. Hindi siya tumatakbo, naglalakad lang talaga, pero parang sobrang bilis nito. Hindi normal yung galaw niya. Kitang-kita namin yung suot niya na parang mahaba at puting bestida. Pati ang buhok niya ay mahaba na natatakpan yung mukha niya. Hindi malinaw yung mismong mukha, pero sobrang nakakatakot yung itsura niya. Dahil blurred at parang distorted yung buong katawan niya sa camera. Sa puntong yun, ramdam ko talaga yung takot. Hindi na naming nagawang tapusin pa yung buong footage. Tahimik lang kaming dalawa pagkatapos noon. At halos ayaw naming pag-usapan ang nakita namin. Pareho kaming nanginginig habang nakatitig lang sa blankong screen ng CCTV. Kahit hindi kami nagsasalita, alam naming pareho ang tumatakbo sa isip namin. May hindi normal sa paaralang ito. Matapos ang ilang sandali, lumabas kami sa security office. Hindi kami gaanong nag-uusap. Ramdam kong pareho kaming balisa dahil hindi namin maipaliwanag ang nakita namin sa CCTV. Hanggang matapos ang shift ko nung gabing iyon, wala akong ibang inisip kundi yung blurred na imahe ng babaeng iyon. Parang paulit-ulit sa isip ko yung bilis ng lakad niya, yung galaw ng buhok niya, at yung puting damit niya na mahaba na halos kumikinang pa sa dilim ng koridor. Simula nung gabing yun, alam ko sa sarili ko na kahit gaano ko pa ipilit na normal ang lahat, hindi ko maaalis sa isip ko ang imaheng yun. Doon ko lang naintindihan na kung bakit minsan ay parang kakaiba ang pakiramdam ko sa paaralan. Naisip ko rin na siguro may dahilan kung bakit laging tahimik at hindi gaanong nagtatagal ang ibang gwardya dito sa school. Pero kahit nakita ko na yon, pinili kong wag ikwento kahit kanino. Ayaw namin silang matakot. Pinili kong sarilihin na lang ito. Pero pakiramdam ko, yung ibang mga kasama kong guard ay naranasan na din ito. Ang mahalaga lang sa akin ay matapos ko yung trabaho gabi-gabi at maiuwi ko ng ligtas ang sarili ko sa pamilya ko tuwing umaga. Hanggang ngayon, tuwing umiikot ako sa koridor na yun, hindi ko maiwasang mapalingon doon sa classroom dahil baka sakaling makita ko siyang muli. Matagal kong pinag-isipan kung lilipat na ba ako ng trabaho o mananatili sa paaralan. Pero sa kabila ng takot na nararamdaman ko, nagdesisyon akong manatili. Kailangan ko kasi talaga ng trabaho para sa pamilya ko. Isa pa, naisip ko na kahit nakakatakot yung nakita ko, wala naman itong ginawang masama sa akin maliban sa takutin ako. Sabi ko sa sarili ko, kaya kong tiisin at kakayanin ko pa. Sa halos 2 taon ko sa paaralan mula na nangyari yun, masasabi kong yun na talaga ang pinakamatinding karanasan ko. May mga gabi pa rin na nararamdaman ko yung kakaibang lamig. Naririnig ko pa rin minsan ang mga yabag at mga mahinang kaluskos mula sa mga classroom.
At may mga panahon na nakakakita pa rin ako ng mabilis na anino sa CCTV. Pero hindi na ulit yung gabi na nakita kong gumagalaw at hinahagis yung mga upuan ng kusa. Minsan nagkukwentuhan din kami ng ibang guard dito at nalaman kong hindi lang pala talaga ako ang nakakaranas ng ganito. Halos lahat kami ay may sariling kwento ng kababalaghan sa paaralan. Pero pare-pareho naming pinipili na hindi ito ipaalam sa mga estudyante o mga guro. Ayaw naming kumalat ang mga kwento. Sa ngayon, naghihintay lang ako ng tamang panahon para makalipat sa ibang eskwelahan. Pero habang wala pa yun, patuloy ko lang gagawin ang trabaho ko sa paaralang ito. Kahit alam kong gabi-gabi ay hindi lang ako ang nag-iisang nagbabantay doon sa paaralan. Kamusta po kayo? Bale, tawagin niyo na lang po akong Camille, 27 years old. Ang kwentong ibabahagi ko ay ang naranasan namin ng mga kaibigan ko noong nakaraang taon sa isang lumang resort sa Laguna. Nagkayayaan kaming magkakaibigan na mag-outing. Matagal-tagal na din kasi kaming hindi nakakapag-banding eh. Bale, 4 kami noon. Ako, si Jessa, si Rachel at si Mia. Mga high school friends ko sila na halos ilang taon na ding hindi ko sila nakasama ulit sa outing. Kaya nung sinabi ni Jessa na may nakita siyang murang resort sa Laguna, agad kaming pumayag kahit hindi na namin masyadong chinek kung maayos ba yung lugar. Ang mahalaga lang kasi noon ay magkaroon kami ng maikling break mula sa sobrang busy naming trabaho sa Manila. Sobrang excited kaming lahat nung papunta kami sa resort na yun. Private resort siya na may ilang maliliit na kwarto. Bale, nagrenta kami doon ng isang kwarto for 3 days and 2 nights. Nagbook lang din kami ng Grab papunta sa resort at naging komportable naman kami sa biyahe. Halos 3 oras din kami bumiyahe mula sa Maynila papunta sa Laguna. Nang makarating kami sa resort, napansin ko agad na parang medyo luma na yung lugar. Iba sa nakita namin sa post nila sa Facebook. Maliit lang ang resort, may ilang maliliit na cottage sa paligid, isang malaking lumang swimming pool at ilang mga puno ng mangga na nakapaligid dito. May ilang tiles na basag sa pool at yung mga bubong ng cottage medyo luma na talaga. Sa unang tingin mukhang maayos naman, kahit halatang matagal nang hindi na may maintain na maayos yung resort. Pero dahil ayaw naming masira yung saya, pinabayaan na lang namin yun. Isa pa, mura lang talaga yung renta ng kwarto. Kaya naisip namin na okay na rin kasi 2 gabi lang naman kami mananatili doon. Noong una, naging masaya talaga kami. Nag-swimming kami buong maghapon, nagkainan sa maliit na cottage at syempre, walang humpay na kwentuhan. Pero habang papalapit kami noong unang gabi, unti-unting nagbago yung pakiramdam ko. Parang biglang lumalamig yung paligid. Yung kakaibang lamig na hindi ko maipaliwanag. Dumating ang gabi at habang nag-aayos na kami ng gamit bago matulog, napansin ko na parang biglang sobrang tahimik ng lugar. Kahit mga kuliglig ay parang hindi mo na maririnig. Hindi ko muna pinansin yun nung una kasi baka kako pagod lang kami sa maghapong activities kaya ganun yung pakiramdam ko. Pero habang mas lumalalim pa yung gabi, lalong naging kakaiba. Bandang 12:00 na noon at naghahanda na kami para matulog. Nang biglang may narinig kaming mahihinang pag-iyak mula sa labas ng kwarto namin. Mahina lang pero malinaw yung tunog. Para bang isang babaeng umiiyak sa di kalayuan. Agad kaming sumilip sa bintana at akala nga namin may ibang bisita o may bata na nasasaktan. Pero paglabas namin at pagtingin sa paligid, wala namang tao sa labas. Kami lang talaga ang bisita nung gabi na yon sa resort. Kasi nga private, bukod doon sa bahay ng caretaker. Kaya bumalik na lang ulit kami sa loob ng kwarto.
nagtataka. Doon ako unang kinabahan sa lugar na yun. Mga isang oras pa ang lumipas. Biglang naputol yung kwentuhan namin sa kwarto. Nang marinig namin lahat yung malakas na tunog ng pintuang sumara mula sa kabilang kwarto. Napatingin kaming apat sa isa't isa kasi sigurado kami na kami lang ang tao roon. Binuksan namin ulit yung pintuan para silipin. Lahat ng kwarto ay nakasara at tahimik lang. Mas lalo akong kinabahan noon. Pakiramdam ko talaga ay may ibang tao doon bukod sa amin. Hindi lang ako nagsasalita kasi ayaw ko naman na mas matakot pa yung mga kasama ko. Tahimik na lang kaming pumasok ulit sa kwarto. Pero ramdam ko na hindi rin sila komportable katulad ko. Ilang oras ang lumipas, halos hindi kami makakatulog. Ramdam ko talaga yung lamig na parang nanunuot sa balat ko. Kahit hindi naman ganun kalakas ang hangin nung gabing yun. Mga bandang alauna na ata yun, gising pa rin kaming apat sa mga kama namin. Kahit pagod kami mula sa biyahe at paglalangoy, ay talagang hindi kami dinadalaw ng antok. At nung mga sandaling iyon, ay biglang may narinig kaming mas malakas na tunog na parang may humihikbi sa labas ng pintuan namin. Mahina lang nung una, pero habang tumatagal, lumalakas ng bahagya. Parang babae yung humihikbi at mas malinaw na ito. Doon talaga ako kinilabutan. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko noon. Hindi kami makagalaw dun sa kama namin dahil nga sa sobrang gulat. Ramdam ko talaga yung kaba naming apat. Hindi na namin magawang lumabas pa para tignan kung sino yung umiiyak kasi nakakatakot nga talaga. Pagkalipas naman ng ilang minuto, biglang tumigil yung tunog ng pag-iyak. Sa puntong yun hindi na talaga kami dinalaw agad ng antok. Pero mga bandang 3:00 ay nakatulog rin kami sa kabila ng kaba. Hindi ko talaga maintindihan kung anong klaseng takot ang naramdaman ko noong unang gabi na yun. Basta ang sigurado lang ako, yun ang unang beses na nakaramdam ako ng ganoong kalakas na kaba sa tanang buhay ko. Pero hindi ko akalain na panimula lang pala iyon sa mas matindi at mas nakakatakot na pangyayaring mararanasan namin sa resort na iyon. Kinabukasan, medyo naging ayos naman ang gising namin. Una akong nagising, may sikat ng araw. Buong maghapon pinilit naming baliwalain yung mga naririnig namin nung gabi. Baka kako may kakaibang ingay lang galing sa mga kabilang bahay na katabi ng resort. Ayaw rin naming masira yung outing namin, kaya itinuloy pa rin namin ang pagsasaya doon sa resort. Nag-swimming ulit kami sa pool buong umaga. Naging maingay ulit kami, tawanan, kulitan. Para bang nakalimutan na namin yung nangyari kagabi. Pero kahit masaya kaming lahat, nandun pa rin ang kaba ko. Pakiramdam ko talaga may mali sa lugar na yun. Hindi ko lang sinasabi sa mga kaibigan ko kasi ayokong mas lalo silang matakot. Habang nagla-lunch kami sa cottage, nag-picture taking ulit kami gamit ang cellphone ko. May mga selfie, group photos, at nag-picture din kami sa iba't ibang sulok ng resort para may remembrance. Wala naman kaming nakitang kakaiba sa mga una naming picture. Pagkatapos nun, bumalik ulit kami sa pool. Pero habang pahapon na, mga bandang 5:00, medyo nagbago ulit yung pakiramdam ng paligid. Bumalik yung kakaibang lamig tulad kahapon. Pero hindi namin yun masyado pinansin. Nagpatuloy lang kami sa paglalangoy hanggang sa maghapunan. At doon nga nagsimula mangyari ang isa sa pinaka nakakatakot na karanasan ko sa buhay ko. Habang nagpapahinga kami sa loob ng kwarto pagkatapos naming kumain, bigla na lang tumahimik si Jessa sa kama niya. Nakaupo lang siya, nakatingin sa bintana, parang may tinitignan sa labas. Sinilip din namin agad yung tinitignan niya, pero wala naman kaming nakitang kakaiba doon. Pero sa puntong yun, halatang nag-iba talaga yung ekspresyon ng mukha niya.
parang biglang naging sobrang seryoso niya. Hindi ko na masyadong pinansin noong una. Akala ko pagod lang siya. Pero habang lumalalim ang gabi, mas lalo siyang naging tahimik. Hindi na siya tumatawa. Hindi na rin siya nakikipag-usap sa amin. Basta nakaupo lang siya sa isang sulok. Minsan nakatingin sa sahig, minsan sa kisame. Basta, kakaiba na talaga yung kilos niya. Doon kami nagsimulang mag-alala. Bandang 9:00 na yata noon, naisipan naming lumabas sandali para tignan ulit yung paligid ng resort. Nagpaiwan muna si Jessa noon. Hinayaan lang namin siya kasi baka nga napagod na talaga siya. Sa mga oras na yun, naisipan kong mag-video gamit ulit yung cellphone ko habang naglalakad kami sa paligid. At sa paglalakad namin habang nag-video, may narinig ulit kaming mahihinang kaluskos katulad kagabi. Pero sa pagkakataong ito, parang mas malapit na yung tunog. Doon talaga ako nagsimulang kabahan ng sobra. Hindi ko lang pinapahalata sa kanila. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang makarating kami sa may swimming pool. Medyo madilim na ang paligid noon, pero patuloy pa rin ako sa pag-video ko. At doon nga, nang iikot ko yung camera papunta sa kabilang bahagi ng pool, doon ay malinaw kong nakita sa screen. May babaeng nakasuot ng puting gown na nakatayo malapit sa puno. Halos 10 metro lang ang layo mula sa amin. Hindi siya gumagalaw. Malinaw na malinaw ko siyang nakita sa video. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Agad kong inangat yung tingin ko sa direksyon niya. Pero pagharap ko, wala naman siya sa pwesto na yun. Tumingin ulit ako sa screen at doon, kitang-kita ko ulit siya na parang nakatitig sa amin. Hindi agad ako nakapagsalita dahil sa takot. Nanginig ako noon. Sa puntong yun ay hindi ko na talaga natiis. Pabulong kong sinabi sa kanila ang nakita ko. At katulad ko, nanlaki din ang mga mata nila. Wala nang sali-salita. Halos tumakbo na kaming bumalik sa loob ng kwarto namin. Pagdating namin dun, mabilis naming nilak ang pintuan. Takot na takot talaga kami nung gabi na yon. Binuksan ko agad ang phone ko para i-check yung video na kinuha na namin. At doon nga, blurred, madilim, at makikita mo yung aninag ng damit niya sa video. Pero, mas nagulat kami dun sa hindi naming inaasahang makita. Sa ilang group photos namin, malinaw naming nakita ang isang imahe ng parehong babae na nakatayo sa likuran namin. Mahaba ang buhok, maputla ang muka, at parang galit na galit ang tingin sa amin. Halos hindi kami makahinga sa sobrang takot. Sa puntong yun, nagdesisyon kami na umalis na agad ng mas maaga. Pero bago pa man namin simulan ang pag-iimpake, biglang bumangon si Jessa mula sa pagkakatulog niya sa kama. Hindi siya kumikibo, nanilisik ang mata. Parang hindi siya ang kaibigan namin. At sa mga oras na yun, parang hindi na siya si Jessa na kaibigan namin. Tinawag namin ang pangalan niya. Nang napasigaw ako sa pagtawag sa pangalan niya, nagsimula siyang magsalita. Malalim ang boses, pero hindi niya boses. At ang mas nakakakilabot pa, ibang lingwahe ang sinasalita niya. Hindi namin maintindihan. Sobrang natakot talaga kaming tatlo nun. Kitang-kita namin na hindi si Jessa ang nagsasalita na yun. Matalim ang titig niya, nanlilisik ang mata. Hindi kami makagalaw nun, nakatulala lang, nakatitig kay Jessa. At ilang sandali pa, lumakad siya ng dahan-dahan, lumapit sa pintuan ng kwarto. Para bang gusto niyang lumabas. Pero bago pa man siya makarating dun sa mismong pinto, biglang nanginig ang katawan niya at nawalan siya ng malay. Bumagsak si Jessa sa sahig. Agad naman kaming tumakbo papalapit sa kanya para ibangon siya. Nanginginig ang katawan ni Jessa. Malamig ang balat. Namumutla na siya ng husto. Hindi namin alam ang gagawin nun, kaya mabilis naming tinawag ang caretaker ng resort para humingi ng tulong.
Pagdating ng caretaker, mabilis niyang binuhat si Jessa at hiniga sa kama. Mabilis kumilos ang caretaker at agad kumuha ng medkit sa kwarto niya. Hinang-hina si Jessa, hilong-hilo. Pinainom namin siya ng tubig at hinayaan munang magpahinga. At dun nga namin nalaman mula sa kwento ng caretaker na hindi pala ito ang unang pagkakataon na may ganitong nangyari sa kwarto namin na yun. Nagsuggest yung caretaker na lumipat kami ng kwarto malapit sa bahay nilang mag-asawa. Hindi na kami nagdalawang isip pa. Agad namin dinala si Jessa doon sa bagong kwarto. Pagkatapos lumipat ay medyo kumalma na ang paligid at unti-unting guminhawa ang pakiramdam ni Jessa. Nang kausapin namin siya, halos hindi niya maalala kung anong nangyari sa kanya. Basta ang natatandaan lang daw niya ay parang may kakaibang tunog na sumusunod sa kanya nung hapon na yun. Buong gabi kaming nagbantay kay Jessa. Walang nakatulog sa amin kahit sobrang pagod kami sa lahat ng nangyari. Naghintay lang kami na sumikat ang araw dahil gusto na talaga naming makaalis sa lugar na yun. Mabuti na lang talaga at malapit kami sa caretaker, kaya kahit paano ay medyo gumaan ang loob namin. Kinabukasan, hindi pa lubos na sumisikat ang araw. Bandang 5:00 ng umaga noon. Nag-impake agad kami ng gamit namin at mabilis na kaming umalis mula sa resort. Nagpasalamat lang kami sa caretaker ng saglit at mabilis na sumakay ng Grab. Sa buong biyahe namin pabalik sa Maynila, halos walang nagsasalita sa amin. Si Jessa ay tahimik lang at nakatulala. Habang kaming tatlo naman ay ayaw ng pag-usapan yung mga nangyari. Tila ba balisa pa rin kami. Grabe talaga ang karanasan kong iyon. Ilang buwan ang nakalipas ay hindi pa rin talaga ako agadang nakamove on sa pangyayari. Pero ngayon, after 1 year ay medyo naging okay na ang lahat. Maging si Jessa ay bumalik na rin sa normal. Kami namang magkakaibigan ay nagkasundo na hindi na kami babalik pa sa kahit anong lugar na hindi namin sigurado kung maayos. Mas natuto kaming mag-ingat at palaging maging mapili sa mga pupuntahan naming destinasyon. Para sa akin, ang karanasang iyon ay naging aral na laging magsuri sa pupuntahan dahil hindi lahat ng lugar ay ligtas. Ako nga pala si Riza, 29 years old. Ipinanganak at lumaki ako dito mismo sa probinsya ng Zambales. Ang istoryang ibabahagi ko ay karanasan ko sa dati kong trabaho, ang pagiging nurse sa ospital. Pangarap ko talaga noon pa man ang maging nurse. Naalala ko pa nung bata pa ako, tuwang-tuwa ako tuwing nakakakita ko ng mga nurse sa ospital, yung mga nakaputing uniforme. Parang sobrang linis at mukhang mababait. Kaya naman nag-aral talaga ako ng mabuti hanggang sa makapasa ako sa board exam at naging ganap na nurse. Mahigit 4 na taon na akong nagtrabaho bilang nurse at noong mga huling taon ko sa propesyon ay na-assign ako sa isang lumang pampublikong ospital dito sa aming probinsya. Matandang ospital na yon, halos dekada 70 pa yata yun itinayo. Madalas sinasabi ng mga taga rito sa amin na marami na raw kwentong kababalaghan ang ospital na yon. Pero hindi ko yun pinansin nung una kasi hindi naman ako madaling maniwala sa mga sabi-sabi. At ang focus ko talaga nun ay yung makapagtrabaho bilang isang nurse. Nasanay ako sa panggabing duty. Mula 6:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ang shift ko sa ospital na yon. Nung mga unang linggo wala naman akong ibang nararamdaman. Normal lang ang trabaho ko. Nagbibigay ng gamot sa pasyente, nagche-check ng mga vital signs at nagra-round tuwing madaling araw. Normal naman lahat. Medyo madilim nga lang talaga sa ospital na yun, lalo na sa gabi. Dahil hindi lahat ng ilaw ay binubuksan. Siguro para makatipid sila sa kuryente.
May dalawang palapag ang ospital. Karamihan ng pasyente doon ay nasa unang palapag. Kasi mas luma at hindi na ginagamit ang karamihan ng kwarto sa second floor. Kahit tahimik at medyo madilim sa second floor, ay wala talaga akong nararamdamang kaba nung una. Masaya pa nga ako kasi tahimik ang night shift at hindi kasing stress pag umaga. Pero isang gabi, makalipas ang halos 2 linggo ng pagtatrabaho ko dun, ay naranasan ko ang bagay na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. At iyon ang ibabahagi ko sa inyo. Bandang 1:00 ng madaling araw yun. Tapos ko nang bigyan ng gamot ang mga pasyente ko. Kaya bumalik na ako sa nurses station para i-check ang mga notes. Habang tahimik akong nagsusulat, malinaw kong narinig na may naglalakad sa koridor malapit sa station namin. Mabagal lang yung yabag, parang naglalakad ba ng dahan-dahan. Sa umpisa, akala ko isa sa mga pasyente yun na baka hindi makatulog. Kaya agad akong tumayo para tignan kung sino yun. Pagsilip ko sa koridor, walang tao. Tahimik ang paligid at wala akong nakitang kahit anong gumagalaw. Tumingin ako sa magkabilang dulo ng pasilyo, pero wala talagang tao. Dahil nga sigurado kung may narinig ako, inisip ko na baka isang pasyente lang yun na bumangon tapos bumalik din agad. Kaya pinuntahan ko pa rin yung mga kwarto na malapit sa nurses station. Binuksan ko ng dahan-dahan ang bawat pintuan. At nakita kong lahat ng pasyente ay mahimbing na natutulog. Wala talaga akong nakita kahit isang gising man sa kanila. Nang bumalik ako sa station, inisip ko na baka pagod lang ako noon o guni-guni ko lang. Pero hindi na ako mapakali sa mga oras na yon dahil napakalinaw talaga ng narinig kong mga yabag. Sa kadahilan ng ayokong matakot ng husto, sinubukan kong kalimutan at hindi na lang masyadong pansinin pa. Kinabukasan, kinuwento ko sa isa kong kasamahan na nurse yung nangyari. Medyo nagulat ako dahil nang sabihin ko yun, parang hindi naman siya nagtaka. Sinabi niya lang sa akin na madalas daw talagang may ganoon. Lalo na sa second floor na halos wala nang gumagamit na pasyente. Pero mas mabuti raw na wag ko na lang pansinin dahil lalo lang akong matatakot. Kahit sinabi niya yun, hindi na nawala sa isip ko yung nangyari nung gabing yun. Simula noon, lagi na akong alerto tuwing gabi. Kahit anong gawin ko, bumabalik pa rin yung kaba ko, lalo na kapag naririnig ko ulit yung mga tahimik na yabag. At simula nga noon, unti-unti ay nagbago yung pakiramdam ko tuwing pumapasok ako sa ospital na yun. Kung dati ay excited ako sa bawat gabi ng duty, ngayon ay medyo kinakabahan na ako kapag nagsisimula ng gumabi. Hindi naman ako nagpapahalata sa mga kasama ko dahil ayokong isipin nila na mahina ang loob ko. Pero sa isip-isip ko, alam kong hindi na ako ganoon kakomportable sa ospital na yun. Tuwing papasok ako konting kaluskus lang agad akong napapalingon. Kahit alam kong wala namang ibang tao bukod sa akin at ilang mga pasyente sa first floor. Ibang kaba ang dinala sa akin ng mga narinig kong yabag nung gabing iyon. Pero ang di ko inaasahan, ilang gabi lang pala matapos ang pangyayaring iyon, mangyayari ang isang bagay na magpapapasya sa akin na iwan ang propesyon ko bilang isang nurse. Isang gabi bandang 2:00 ng madaling araw, habang naka-duty ako sa ospital, bigla na lang akong nakaramdam ng kakaibang lamig sa paligid. Nakaupo ako noon sa nurses station at sinusubukan kong tapusin agad yung mga chart ng mga pasyente ko para makapagpahinga na rin ako ng kaunti. Tahimik ang ospital noong mga oras na yun. Wala kang ibang maririnig kundi yung tunog ng orasan sa dingding at paminsan-minsan huni ng kuliglig sa labas. Habang nagsusulat ako, bigla ulit akong nakarinig ng mga
mahihinang yabag mula sa itaas. Hindi ko sana ulit papansinin, pero sa sobrang tahimik ng paligid, napakalakas ng dating ng yabag sa pandinig ko. Huminto ako sandali sa pagsusulat, tumayo, at dahan-dahan kong sinilip ang pasilyo. Napakadilim nun at wala akong nakita miski isang tao. Pilit kong binaliwala ulit yung narinig ko. Inisip kong baka pagod lang ako at medyo sensitibo lang ako dahil 10 oras na ng gabi. Bumalik ako sa upuan at muling sinubukan tapusin yung mga sinusulat ko. Pero hindi pa ako nakakaupo nang bigla kong narinig ulit yung yabag, mas malapit na ngayon. Parang may naglalakad talaga sa hallway papunta sa direksyon ko. Dahil trabaho ko rin na tiyakin na maayos ang paligid, kinuha ko ang flashlight at naglakad ako para i-check ulit yung mga kwarto. Habang naglalakad ako papunta sa kabilang dulo ng pasilyo, parang lumalakas lalo yung malamig na simoy ng hangin. Unti-unti akong kinilabutan. Pero pilit kong nilalabanan yung takot kasi nga baka imagination ko lang lahat. Pagdating ko sa isang bakanting kwarto sa dulo ng hallway, nakita kong bahagyang bukas ang pinto. Kinabahan na agad ako dahil hindi naman dapat talaga nakabukas yun sapagkat walang pasyente doon. At sa kadahilan ng gusto kong siguraduhin na walang pasyente na pumasok sa loob, marahan kong tinulak ang pintuan para i-check ang loob ng kwarto. Pagpasok ko sa loob, kinilabutan ako agad. Madilim ang paligid at napakalamig ng hangin kahit hindi naman bukas ang aircon. Wala akong nakitang tao sa loob kaya nagpa siya akong lumabas na lang agad. Pero bago pa man ako makalabas, may kakaiba akong naramdaman. Parang may nagsasabi sa akin na tumingin sa sulok ng kwarto. At pagtingin ko sa sulok, nanigas ako sa nakita ko. Isang babae ang nakatayo sa dulo ng kwarto, nakaharap sa pader. Mahaba ang buhok niya at nakasuot siya ng puting damit pang ospital, medyo kupas at luma na. Nakalutang siya ng bahagya, mga 100 ang taas ng paa niya mula sa sahig. Hindi ako makagalaw nun sa sobrang gulat at takot. Ramdam ko agad yung biglang panlalamig ng buong katawan ko. Tahimik lang yung babae doon. Nakaharap pa rin sa pader, hindi gumagalaw. Gusto ko sanang tumakbo agad, pero parang nanigas na talaga ako sa kinakatayuan ko. Maya-maya pa, dahan-dahan siyang humarap sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ng buhok sa sobrang haba. Pero nararamdaman kong nakatitig siya sa akin. Ilang segundo pa, nagsimula na siyang lumapit sa akin. Hindi siya naglalakad. Unti-unti siyang lumulutang papunta sa direksyon ko. Pakiramdam ko talaga nung mga oras na yon ay hindi na ako makahinga sa sobrang takot. Hindi ko alam kung paano, pero nagawa kong tumalikod agad at tumakbo palabas ng kwarto ng sobrang bilis. Hindi ko na sinara pa yung pintuan at nang makarating ako sa nurse's station, nanginginig ang buong katawan ko at halos hindi na ako makahinga. Hindi na ako makagalaw ng normal kaya naupo na lang agad ako. Hindi ko na din talaga nagawang tapusin yung duty ko nung gabing yun. Hanggang mag-umaga, hindi ako umalis sa nurse's station. Hinintay ko yung mga kasama ko. Pero hindi ko pa rin agad kinuwento sa kanila yung nakita ko. Kasi kahit ako, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Pero alam ko sa sarili ko na totoong totoo yung nakita ko sa sulok ng kwartong yun. Alam kong hindi yun panaginip o imahinasyon lang. Hindi ko makakalimutan kung papaano lumapit ang babaeng yun papunta sa akin. Kinabukasan, bumalik ako sa ospital ng mas maaga kahit day off ko nun. Hindi ko kasi matanggap yung nangyari nung gabi. Gusto kong siguraduhin na hindi lang ako napagod o nag-i-imagine ng kung ano-ano.
Kailangan kong makita kung ano ba talaga yung nasa kwarto na yun. Dumiretso agad ako sa security office para i-check ang CCTV footage. Kasama ko noon si Ella, kapwa nurse at malapit kong kaibigan. Habang pinapanood namin ang CCTV, tahimik kaming dalawa. Sobrang kinakabahan ako kasi baka mapatunayan ko na totoo talaga yung nakita ko. Habang pinapanood namin, malinaw kong nakita ang sarili ko na naglalakad papasok sa kwarto. Maya-maya ay lumabas din ako ng nagmamadali. Pero mas kinilibutan ako nang patuloy pa naming pinanood ang video. Ilang minuto pagkatapos kong lumabas sa kwarto, nakita namin sa CCTV na mas bumukas ang pintuan ng kwarto. Ilang segundo lang, nakita namin sa CCTV na nagsara ang pintuan ng kwarto. Pero sigurado ako na iniwan ko yung bukas dahil nga sa sobrang takot ko sa pagtakbo. Ilang segundo lang, kitang-kita namin ang malinaw na imahe ng isang babaeng lumabas doon. Parehong-pareho sa babaeng nakita ko nung gabing yun. Nakaputing gown, mahaba ang buhok na nakatakip sa muka, at malinaw naming nakita na hindi normal ang kilos niya dahil bahagya siyang lumulutang mula sa sahig habang palabas sa kwarto. Halos himatayin ako sa takot nung nakita ko yun. Napatunayan ko na hindi talaga ako nag-i-imagine lang. Totoong totoo pala yung nakita ko. Mula noon, hindi na ako naging komportable sa ospital. Kahit pumasok pa ako ng ilang araw pagkatapos ng insidente, hindi na talaga ako makapag-duty ng maayos. Kahit kasama ko si Ella tuwing gabi, lagi akong kinakabahan, natatakot, at hindi na rin ako mapakali tuwing nag-iisa ako. Dahil doon, nagpa siya akong umalis sa ospital at iwan na rin ang pagiging nurse ng tuluyan. Hindi ko na kasi kaya ang takot na nararamdaman ko gabi-gabi. Hindi ko rin naman kaya na sa tuwing papasok ako, lagi kong maaalala ang imahe ng babaeng yun. Ngayon, nagtatrabaho na ako bilang medical representative sa isang pharmaceutical company. Mas malayo ito sa dati kong trabaho bilang nurse. Hindi na ako pumapasok ng ospital araw-araw. Kahit medyo namimiss ko minsan ang mga pasyente ko noon, alam kong mas naging payapa na ako ngayon dahil hindi ko na kailangang balikan pa yung lugar kung saan ko naranasan ang pinaka nakakatakot na bahagi ng buhay ko. Ang istoryang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa karanasan ko sa isang apartment na tinirahan ko mga 6 na buwan na ang nakalipas. Nakalipat na ako ngayon at nakatira na sa mas maayos na lugar. Pero hindi ko makakalimutan yung karanasan ko sa apartment na yun sa Cubao. Ako nga pala si Jen, 26 years old at halos 3 taon nang nagtatrabaho bilang isang office staff dito sa Quezon City. Taga Calamba, Laguna ako, pero nagdesisyon akong lumipat dito dahil mahirap nga mag-commute araw-araw papunta sa trabaho. Sa edad kong ito, gusto ko rin sanang matutong mabuhay mag-isa at maging independent. Kaya noong may nakita akong murang apartment sa Cubao, naisip ko agad na malaking tulong yun para makatipid ako sa pamasahe at magkaroon din ng sarili kong space. Ipinakilala sa akin ang apartment na yun ng katrabaho kong si Grace. Siya rin kasi yung tumulong sa akin na makahanap ng lugar malapit sa opisina namin. Si Grace ay halos 4 na taon nang nakatira sa Cubao. Kaya siya talaga yung unang nilapitan ko nung naghahanap ako ng matitirahan. Nung nabanggit ko sa kanya na kailangan ko ng murang apartment, agad niyang sinabi sa akin yung tungkol sa apartment na yun. Medyo luma raw yung gusali pero sobrang sulit ang presyo at malapit lang sa kalsada. Hindi naman siya tumira doon mismo pero may kakilala raw siyang dating nangupahan doon at wala namang naging problema.
Noong araw na unang pinuntahan ko ang apartment para tignan to, medyo napansin ko agad na hindi nga ito ganun kaganda. Kulay abo na ang pintura ng mga pader at may ilang bidak-bidak pa. Madilim din ang hallway kahit umaga pa noon. Parang kakaunti lang ang pumapasok na liwanag. May kakaiba rin itong amoy na hindi ko matukoy. Pero dahil sobrang mura nga ng presyo at halos kalahati lang ng karaniwang presyo ng apartment, napapayag agad ako. Isa pa, ilang minutong lakad lang talaga ito papunta sa opisina namin. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na kunin ng apartment. Lumipat agad ako doon pagkatapos ng 2 araw. Maliit lang ang loob, isang kwarto, maliit na kusina, sala, at may sariling CR naman. Hindi na masama sa halagang binabayad ko. Naisip ko pa na maswerte na ako sa apartment na yun. Hindi na ako mapapagod magbiyahe araw-araw pa uwi sa Laguna. Maayos naman ang naging simula ko doon. Sa unang mga araw normal lang ang lahat. Wala namang kakaibang nangyayari. Tahimik din yung mga kapitbahay ko na halos di ko pa nakita kahit minsan. Pero unti-unti, parang may nagbabago. Nararamdaman ko na parang sobrang lamig lagi ng loob ng kwarto ko. Kahit tanghali, kahit walang aircon o kahit hindi ibukas yung electric fan, iba yung lamig sa loob. Hindi ko yun pinansin nung una kasi akala ko normal lang talaga yun sa lumang gusali. Hanggang sa sumunod na mga gabi, nagsimula na yung maliliit na ingay na hindi ko maipaliwanag. Madalas nagigising ako sa gabi dahil parang may naglalakad sa may kusina o sa may bandang sala. Noong una, lagi kong iniisip na baka daga lang yun o hangin lang na nagpapagalaw ng mga gamit. Pero napapadalas na itong mangyari at halos gabi-gabi na. Minsan nga, pati yung pinto ng kwarto ko ay nakikita kong bahagyang nakabukas sa umaga. Kahit siguro ako na sinara ko yun ng maayos bago ako matulog. May mga gabi rin na pakiramdam ko talaga ay may nakamasid sa akin habang nakahiga ako sa kama. Yung pakiramdam na may ibang tao sa kwarto na nakatitig lang sa'yo. Pero pagdilat mo naman wala namang tao doon. Minsan nga nagigising din ako na parang may umuupo sa gilid ng kama ko. Ramdam ko talaga yung bigat ng kutsyon. Pero kapag binuksan ko ng ilaw, walang ibang tao kundi ako lang. Hindi na talaga ako naging komportable mula noon. Dumating yung punto na nagpapagabi ako sa labas para lang mabawasan yung oras na itatagal ko sa apartment. Halos araw-araw akong pagod sa trabaho dahil halos wala akong matinong tulog gabi-gabi. Sobrang hirap ng ganong sitwasyon. Kaya bumili ako ng isang maliit na CCTV camera. Inilagay ko yun sa aparador para malaman ko kung ano ba talaga yung nangyayari sa loob ng apartment ko. At dahil nga sa CCTV na yun, napatunayan ko na hindi pala talaga ako nag-iisa sa loob ng apartment. Kaya hanggang ngayon, kahit na lumipat na ako at nasa maayos na lugar na, hindi ko pa rin talaga malimutan yung nakita ko sa CCTV nung isang gabi na yun. Bago ko tuluyang ikwento kung ano ba talaga yung nakita ko sa CCTV, gusto ko munang sabihin sa inyo na hindi ako yung tipong tao na madaling matakot o yung madaling maniwala sa mga sabi-sabi. Pero kahit ilang buwan na ang lumipas mula nang nangyari ito, ramdam ko pa rin yung takot na naramdaman ko noong araw na pinanood ko yung CCTV footage na yun. Noong araw na yun, pumasok ako sa trabaho gaya ng dati. Normal lang ang araw ko sa opisina. Pero sobrang distracted talaga ako dahil sa mga kakaibang nangyayari sa apartment. Nung lunch break, naalala kong inilagay ko nga pala yung CCTV camera sa kwarto ko noong nakaraang gabi. Konektado kasi yun sa cellphone kaya
kahit nasa trabaho ako ay pwede kong panoorin. Habang kumakain ako sa kantin, tahimik kong binuksan ng CCTV footage mula sa nagdaang gabi. Kinakabahan ako ng kaunti habang pinapanood ko yung sarili kong natutulog. Halos 1 oras yung haba ng footage kaya finoward ko muna yung video hanggang sa makarating ako sa eksaktong oras na bandang 2:00 ng madaling araw. Yun kasi yung mga oras na madalas akong magising na para bang may kakaibang nangyari. Eksaktong 2:03 AM, kitang-kita kong biglang dahang-dahang bumukas yung pintuan ng kwarto ko. Hindi yung klaseng pagbukas na basta tinangay lang ng hangin. Mabagal, pero parang may nagkokontrol talaga. Sa sobrang linaw nga ng pagkakakuha ng video, ramdam ko kaagad yung takot kahit tanghaling tapat noon. At kahit napapaligiran ako ng mga katrabaho ko. Yung kaba ko habang pinapanood ko yun sobrang lakas na halos marinig ko na yung tibok ng puso ko. Pagkabukas ng pinto, ilang segundo rin itong nanatiling ganoon lang. Walang pumapasok. Walang kahit anong nakita. Halos hindi ako humihinga habang hinihintay kong may makita na pumasok sa loob. At pagkatapos ng ilang saglit, napansin kong unti-unting lumalabo yung video. Parang nag-blur ng bahagya yung footage. Tapos, kitang-kita ko yung anino na unti-unting pumapasok sa kwarto ko. Hindi siya yung tipong simpleng anino lang na dala ng ilaw mula sa labas. Klarong-klaro ang hugis niya. Hugis tao. Matangkad at payat. Parang baluktot ang leeg habang naglalakad papasok. Hindi siya lumapit sa akin. Tumayo lang siya malapit sa pintuan at matagal lang siyang nakatayo doon. Nakatitig yata ito sa akin o baka nagmamasid lang. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong ginagawa niya. Pero habang pinapanood ko siya, nararamdaman ko na parang malamig din ang paligid ko. Kahit tanghaling tapat pa yun. Dahan-dahan itong lumapit papunta sa kama ko. Yung paglalakad niya ay parang mabigat at mabagal. Para bang nahihirapan siyang humakbang. Nang makalapit na siya sa kama, tumigil ulit siya sandali. Parang pinagmasdan niya muna ako habang mahimbing na natutulog. Sa footage, nakatalikod ako noon sa kanya, walang kamalay-malay. Ilang segundo pa, nakita ko na dahan-dahang yumuko ito sa bandang ulunan ko. Parang gusto niyang silipin yung mukha ko ng malapitan. Naramdaman ko talaga yung paninindig ng balahibo ko habang pinapanood ko yung video na yun. Ilang sandali pa, dahan-dahan siyang umangat ulit. At doon nangyari ang isa pang bagay na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa alaala ko. Unti-unting humarap yung anino sa direksyon kung nasaan yung CCTV camera. Sa puntong yun, napahawak talaga ako sa dibdib ko. Kasi pakiramdam ko direktang tumingin siya sa akin sa pamamagitan ng camera. Parang alam niyang pinapanood ko siya nung mga oras na yun. Hindi ko talaga makakalimutan yung itsura niya nung humarap siya sa camera. Kahit blurred yung mukha niya sa video, kitang-kita kong walang malinaw na mata o ilong. Madilim lang na parang blanco ang mukha niya. Pero ramdam ko yung titig niya. Yung klase ng tingin na parang kilala ka niya at alam niyang takot na takot ka sa kanya. Nanigas yung katawan ko sa takot nung oras na yun. Hindi na ako makagalaw. At parang gusto ko nang itapon yung cellphone dahil sa sobrang kaba. Pero hindi ako nakagalaw. Hindi ko maalis yung mata ko sa kanya. Ilang segundo ba siyang nakatingin sa camera. Tapos bigla siyang umatras papalayo mula sa kama ko. Hanggang sa tuluyan na siyang lumabas sa kwarto. Makalipas lang ang ilang sandali, kusang nagsara yung pintuan ng kwarto ko. Parang wala talagang nangyari. Pagkatapos nun,
naging normal na ulit ang lahat. Tahimik lang akong natulog habang wala akong kamalay-malay na may nakatitig pala sa akin nung gabing yun. Pagkatapos kong mapanood yung footage, hindi ko na talaga kinaya. Halos hindi ako makahinga sa sobrang kaba. Hindi ko na nagawang kumain nung araw na yun. Hindi ko rin nagawang magtrabaho ng maayos. Kaya nagpaalam agad ako sa opisina na kailangan kong umuwi dahil masama ang pakiramdam ko. Sa buong biyahe ko pa uwi nung araw na yun, umiikot lang ang isip ko doon sa aninong nakita ko sa footage. Paulit-ulit. Malinaw na malinaw pa rin sa memorya ko. Parang kahit nasa gitna ako ng maraming tao, ramdam kong andun pa rin yung anino sa tabi ko. Nakamasid, naghihintay, na umuwi ulit ako dun sa apartment. At sa totoo lang, habang nasa biyahe nagdesisyon na ako na umalis na sa apartment na yon. Kahit na malugi pa ako sa deposito o kahit pa wala akong malapitan agad, mas nanaisin ko pang tumira sa lansangan kaysa bumalik sa apartment na yon. Nang makarating ako sa apartment, agad kong inayos yung gamit ko. Hindi ko na inisip kung saan ako lilipat. Wala na talaga akong pakialam kahit magalit pa yung landlord sa biglaan kong pag-alis. Ang gusto ko lang makaalis agad sa apartment na yon. Habang nagliligpit ako ng gamit, napansin ako ng isang kapitbahay. Isang matandang babae na nakatira sa katapat na unit. Siguro nakita niya na halos nanginginig na ako habang inilalabas yung mga gamit sa labas ng bahay. Noong sinabi ko na hindi na ako komportable sa apartment dahil may kakaibang nangyayari, bigla siyang napailing at saka ibinulong sa akin yung totoong kwento tungkol sa apartment na yun. Sabi niya, 1 taon daw bago ako lumipat, may babaeng nakatira mismo doon na bigla na lang nawala. Hindi raw nakita kung saan nagpunta o kung anong nangyari. Ang sabi ng mga tao doon, umalis daw nang walang paalam. Pero ang nakakabahala, hindi man lang daw kinuha ng babae ang kahit anong gamit niya. Naiwan lahat, pati cellphone, wallet, mga damit, na parang bigla lang siyang naglaho sa loob mismo ng kwarto. Nang marinig ko yun, mas lalo akong kinabahan. Kaya pala sobrang mura ng renta. Kaya pala sobrang tahimik kahit ng mga kapitbahay. Alam nilang may kakaiba, pero wala silang sinasabi sa mga bagong lipat. Ngayon, ilang buwan na akong wala doon. Nakatira na ako sa isang apartment na mas malayo, mas mahal, pero kahit papaano, payapa na ako. Pero sa totoo lang hanggang ngayon, hindi ko maiwasang hindi matakot sa gabi kahit sa bagong apartment ko. Pero siguro'y lilipas din ang kaba ko, lalo na't ngayon nasa bagong apartment na ako.